Nasa isang club sila sa Malati at kanina pa hindi makahinga si Hana dahil sa higpit na pagkakayakap ni Marvin sa kanya habang sila ay nagsasayaw kahit na ang tugtugin ay rock naman. At ang dumapo ang bibig nito sa leeg niya, hindi na siya nakapagpigil, itinulak niya ito. Hey babe, what's wrong? Nakangising tanong nito na ang mga mata ay namumungay na dahil sa alak na nainom. You're drunk, Marvin. So? Hindi siya sanay na makitang ganito ang lalaki. Narinig niya mula sa mga kaibigan nila na hard drinker ito. Pero hindi niya inaasahan na kahit kasama siya ay magpapakalunod ito sa alak. Uwi na ako. He followed her and pulled her hand. Come on, babe! Galit na binaltak niya ang kamay. Don't you babe me, Marvin. Okay, I'll take you home. In that condition, may bahid ng panunuya ang kanyang tinig. Tumawa si Marvin. Hindi pa ako lasing, Hana. Just wait for me in my car and I'll get your handbag. Dinukot nito sa bulsa ng pantalon ang susi ng kotse at inaabot sa kanya. Hindi na siya nakipagtalo asar na hinalbot niya ang car key sa kamay nito at tinalikuran ito. Sa parking lot ay natagpuan niya ang sasakyan ni Marvin at binuksan niya ito. Naupo siya sa driver's seat. Siya ang magmamaniho. Sa nakita niyang kondisyon ng lalaki, hindi niya ipagkakatiwala ang buhay rito. Ang tagal niyang naghintay sa pagdating nito. Magkasalubong na ang mga kilay niya nang makita niyang paparating ang nobyo at pasuray pa ito kung maglakad. You're not fit to drive, kaya ako ang magmamaniho. Matigas niyang sabi nang makaupo na ito sa front passenger seat. Kinuha niya ang handbag na inaabot nito. Itinaas ni Marvin ang dalawang kamay bilang pagsuko at humilig na sa headrest ng upuan saka pumikit. Hindi pa sila nakakalayo sa parking lot ay narinig na niya ang paghihilik ng lalaki. Napailing si Hana. Pagod siya, puyat at medyo nakainom din at gusto na niyang dumiretso sa bahay. Ayaw niyang makaharap ang pamilya ni Marvin at magpaliwanag kung ano ang nangyari. Iuuwi na lang niya ang lalaki sa kanilang bahay at bukas na lamang ito uuwi sakay ng kotse nito. Nang malapit na siya sa kanilang tahanan, hinalungkat niya ang kanyang cellphone sa handbag at tinawagan si Rolly upang sabihin dito na abangan siya sa labas. Pagtapat niya sa harap ng solidong bakal na tarangkahan ay kaagad nang bumukas iyon. Naghihintay nga si Rolly sa kanya. She parked the car near the front door. Pakitulungan mo naman akong dalhin ang kasama ko sa guest room, utos niya sa driver. Nang mailabas si Marvin sa kotse ay pinagtulungan nila itong alalayan patungo sa loob ng mansyon. Narating nila ang guest room na nasa unang palapag lamang at kandahingal silang dalawa ni Rolly na maihiga nila ang lasing na lalaki. Ma'am, may ipag-utos po ba kayo? Umuling siya. Wala na, pwede ka nang bumalik sa kwarto mo. Pinagbasdan muna niya si Marvin. Ang nangyari ngayong gabi ay malaking kabawasan sa natitirang respeto niya sa lalaki. Bukod sa babaero na pala ay wala ring kontrol sa pagkinom. Lumabas siya ng guest room at maingat na isinara ang pinto niyon. Tinungo niya ang hagdanan at hindi niya inaasahang matdatnan si Matthew roon. Nakahalokip-kip at nakasandig ang balakang sa balustre at mukhang galit na galit ito. Lalampasan sana niya ito nang hindi kinikibo ngunit narinig niya ang tanong nito. Where have you been? Pakialam mo. Insulto niya. Damit, Hana. Kinakausap kita ng matino. Natigilan siya. Kilala niya si Matthew. Hindi ito nagmumura pero siguro dahil sa sobrang galit nito sa kanya ay hindi na nakapagpigil. Kitang-kita kung inalalayan yon ni Rolly ang lover boy mo. Bakit masyado ba siyang namamahalan para magstay kayo the whole night sa motel? Nagpanting ang kanyang tainga sa narinig at hindi niya napigilan ang sarili. Umigkas ang kamay niya, pero bago pa iyon lumagapak sa pisngi nito ay maagap nitong nahawakan iyon. Galit niyang hinalbot ang kamay mula sa pagkakahawak nito. Kapag pala nagagalit ka, Matthew, ay naglalaho ang urbanidad mo. Nanginginig sa galit na sigaw niyang habang nararamdaman niyang namumula pa rin ang kanyang pisngi sa tindi ng galit. You forced me to say bad things, Hannah. Look, what time is it? It's already 2 o'clock in the morning at pagkatapos ay uuwi kang kasama mo ang lalaking iyon. What do you expect me to think? She gritted her teeth. Wala ka nang pakialam sa aming dalawa. Marvin is already my boyfriend and we're thinking of settling down.
You can't do that unless I approve. Singhalang binata. Hindi ito matanggap na narinig mula sa kanya. Di ka ba natatakot kung anong pwedeng mangyari sa mana mo? Besides, I told you never to trust that guy. Katulad ng natanong ko na noon, pati ba affairs ng puso ko ay pakikialaman mo? Stop treating me like a child. Then stop acting like one. I'm just protecting you. I can't take care of myself, thank you, she said between gritted teeth. Oh, really? Bago nakakilos si Hannah, bilanggo na siya ng mga bisig ni Matthew at kaagad natagpuan ng galit na labi ng lalaki ang malambot niyang labi. Memories of the past came flashing back painfully. His kiss made her hunger for things she knows she just couldn't have. Bigla hindi na nagpaparusa ang paghalik nito. Sumusuyo na, naglalagay ng tatak ng pag-angkin. And she went limp in his arms. And when he finally let her go, bigla siyang natauhan. Sinampal niya ito and this time ay hindi na ito nakailag. How dare you kiss me? Taas baba ang dibdib ni Mateo sa halo-halong emosyong nararamdaman ng mga sandaling iyon. Ipinakita ko lang kung gaano kaka-helpless kapag kasama mo ang isang lalaking katulad ni Marvin. Galit na naikuyom niya ang kamay. But that doesn't give you the right to take advantage of me. I hate you. Oh, how I hate you. At pamarcha niyang tinalikuran ng binata. Pagpasok sa kanyang silid ay padapang binagsak niya ang katawan sa kama at tumahagulgul. Nobody treated her like that. How dare you, how dare you. Nagngingit-ngit niyang isa loob habang maigpit na kuyom ang mga kamay bedsheet. Ipapakita niya sa lalaki na kaya nang tumayo sa sarili niyang mga paa, na kaya niyang magdesisyong mag-isa. She doesn't need him kahit kailan. Ang galit niya ay pinilit niyang pawiin sa pamamagitan ng pagsashower. Matagal siyang naglagi sa banyo, nahayaan ang katawan na lunurin ng malamig na tubig mula sa shower head. She felt refreshed. Inabot niya ang nakasampay niyang knee-length olive green terry cloth bathrobe, isinuot iyon at itinali sa sash sa kanyang baywang. Lumabas siya sa bathroom at pagkakbang niya patungo sa kanyang bedroom ay nagulat siya nang madatnan si Matthew roon at hinahalongkat ang kanyang bag. What are you doing here? Galit niyang paninita, feeling her temper rising again. Why can't you leave me alone, for God's sake? Hinarap siya ng binata sa lubong ang makilay nito sa galit habang hawak ng isang plastic. I want to explain kung ano ang ginagawa nito sa bag mo. Ibinuhos nito sa sahig ang laman ng plastic na hawak. And she gasped. Iba't ibang klase ng droga ang kanyang nakita. Cocaine, shabu, mga injectable drugs, capsules, syrup at mga paraphernalia. She could feel the chill all over her body. Wala akong alam dyan. And she stopped. Naalala niya si Marvin. Hindi ba't ito ang kumuha ng kanyang bag kanina? Pinauna siya sa kotse at, oh no, napailing si Matthew. Di ka lang pala user, sinungaling ka pa. Nahulihan ka na nga, deny ka pa. I'm not a user, she denied indignantly. There's only one way to find out if you are a user or not. Mamaya, I'll bring you with me for a drug test. Parang natuloy siya sa narinig. I won't allow you to degrade me. How dare you? Don't you get my point? Kailangan iligtas kita, Hana. Unti-unti ka nang nalilis ng landas. Gusto niyang matawa sa mga pinagsasabi ng lalaki, ngunit sa sobrang galit ay hindi niya magawa. And if the drug test proves that you're a user, di ako magdadalawang isip na iparehab ka. She balled her hands into fist. You're too much. Masyado ka kung magduda. Really? Nakakita ako ng evidences sa mga pagdududa ko. You don't expect me to ignore them. Kanina, tumingin ako sa kotse ni Marvin at nakakita ako ng syringe at foil, mga paraphernalia sa paggamit ng bawal na gamot, and I had this strange feeling na may matutuklasan din ako sa iyo. And look, moisture nito sa mga drugs sa sahig. Galit na galit siya pero wala siyang magawa. He accused her of being a drug user. How can she prove that she was innocent? Gayon nakitaan nga naman siya ng loob ng bag ng bawal na gamot. Gusto niya ring murahin si Marvin dahil alam niyang ito ang may kagagawan sa lahat. Okay, iwan mo na kita ngayon. I know you need some sleep. We'll talk later.
Hindi siya lumingon kay Matthew hanggang sa marinig niya ang pagsarado ng pinto ng kwarto. Sa inis ay nadampot niya ang kanyang unan at ibinato roon. "Blast you, Matthew!" Mataas ang araw, alam ni Hannah iyon pagising niya base sa liwanag na pumupuslit sa siwang ng blinds. Tiyak niya na wala na si Matthew sa bahay. Alam niyang maaga kung mag-report ito sa office. Patungo na siya sa komedor ng matigilan. Hindi niya naasahang nandoon pa si Matthew sa kanyang tahanan at kampanting nakaupo, a newspaper in hand and lazily drinking his cup of coffee. Napaisip pa ang dalaga kung napansin ba siya ng guardian dahil balak niya mag-about face at bumalik na muna sa kanyang silid hanggang sa makatapos itong mag-agahan. She doesn't want any confrontation this morning. Pero nasagot ang kanyang tanong nang magsalita si Matthew without even raising his head from the newspaper he was reading. "Good morning," napatikom siya ng bibig. Mabibigat ang paang lumapit siya sa mesa. Pinili niyang pumesto sa upuang pinakamalayo sa lalaki. Tumiklop nito ang hawak na newspaper at inilapag sa harapan nito. "After you had your breakfast, I would like to talk to you." Anitong tumayo. "Hihintayin kita sa study." She felt her blood boil. Kung umasta si Matthew ay parang ito ang daddy niya. No correction, her father never treated her like this. Nagdadalawang isip siya kung susundin niya ang utos ng lalaki or just ignore it. Kaya lang baka isipin nito na guilty siya sa nangyari at natakot siyang makipag-usap. Minabuti niyang harapin ang leyon, tutal ay malinis ang konsensya niya. Napakunot ang noo niya nang makita si Marvin patungo sa komedor. "Hana," anitong sapo ang noo. "I'm sorry about last night." Huminga siya ng malalim. The damage has been done. Nasabi niya sa sarili na hindi naiwasan ang makaramdam ng sobrang inis sa lalaki. "Kumain ka na," alok niya. Umiling ito. "No thanks, I can't stomach the thought of food yet." "Okay," anyang hindi man lang affected. "Aalis na ako, I'll call you, okay?" At sa mahinang tinig ay tumugon siya. "Don't bother, you swine." Mukhang hindi iyon narinig ng lalaki dahil hindi niya ito lumingon at tuloy-tuloy na lumisan na medyo pagiray pa rin ang paglakad. Natapos niya ang kanyang breakfast. Now it's time to see the lion. Taas ang baba nang pumasok si Hannah sa study. At ginamit niya ang lahat ng kanyang willpower upang huwag ibagsak ang pinto. Natagpuan niya ang lalaki na nakaupo sa swivel chair. "Have a seat," kalmanting utos nito. Halos padabog na sumunod siya. Isinarado ni Matthew ang folder ng mga papeles na pinag-aaralan nito at tinitigan siya. "I'm very disappointed with your behavior, Hannah." Napakuyom ang kanyang kamay sa narinig. "So what? When your father ordered me to be your guardian, naisip ko na hindi mo na kailangan iyon dahil alam kong you can take care of yourself. Pero sa mga nakikita ko ngayon," nilabanan niya ang tingin nito. "I feel so devastated in knowing that I'm failing." There was so much anguish in his voice. "I tell you frankly, I don't know if I'm a big man enough to take care of everything. Mabigat ang iniwang responsibilidad ni Tito Alfred sa akin. I feel that the whole world is on my shoulders. There is the company, my family, and you." Did my father force you to say yes?" Hamon niya. "I can say no to the request of someone dying, can I? But since you are claiming that I'm a burden, I am freeing you now of that unwanted responsibility." Napailing si Matthew. "What I want from you is cooperation, Hannah. I know that you're doing bad things to spite me." Naningkit ang mga mata niya sa galit. "I don't deny that." Huminga ito ng malalalim. "So I was right." Mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. "I want to hear the truth from you. Are you a user?" "I don't have any intention of justifying myself to you, Mr. Rosales. You can think the worst about me, but I don't care a bit." Sinupil nito ang galit, pinilit pa rin itong magpakahinahon. Tumayo ito at tumukmo sa misa, kaya ang mukha ay napalapit sa kanya. Para siyang nasasakal dahil halos magpang-abot ang mga mukha nila. "Hannah, I'm warning you. I will not tolerate your actions."
kapag nagsawa ako sa kakasaway sa'yo, you might not like what I'm going to do. Are you threatening me? Well, sorry to say pero hindi ako natatakot sa'yo. Oh really? Let's see how helpless you are when I started to give you some spanking. Buong tapang na nakipagtitigan siya rito. Did you dare? I won't allow you to touch even a single strand of my hair. Nanghahamon ang ngiti ni Mateo. Let's see. Tumayo ito ng tuwid, umalis sa likod ng mesa. At nagpasalamat si Hannah dahil sa wakas ay nakahinga na siya ng maluwag. May I go now? At muntik na niyang dugtungan ng sir ang sinabi. He took a deep breath to calm himself. Alam nitong ni isa sa mga mensahe nito ay walang tumimo sa isip ng dalaga. I'm sorry, isasama kita ngayon sa isang klinik para ipa-drug test. Napaawa ang kanyang bibig, so he was serious about it. Okay, I'll come with you para matapos na ang issue na to. But don't expect me to forgive you after this. Hindi nahihintay ni Hannah na sumagot ang lalaki. Mabibilis ang akbang na nilisan niya ang study. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang videos. I-click na rin ang notification bell para updated ka palagi. Kita-kits sa susunod!